May hinang katok ang aking narinig at saka bumukas ang pinto. Anak, mahinahong tawag ni Mama. Pinunasan ko ang luha ko at bumangon. Bahagyang sumakit ang ulo ko. Umupo si Mama sa gilid ng kama at tiningnan ako. Nasa labas, Adam. Gusto ko makausap. Sumibol ang mabilis na pagpintig ng puso ko. Ramdam kong epekto niya sa akin. Gayunpaman, ayoko pa ring mahaluan ng gulo ang buhay ko. Paalisin niyo na lang po. Sabihin niyong huwag nang bumalik. Nalungkot ang mukha ng mama ko. Anak, maghapon na siya nagpapabalik-balik dito para makita at makausap ka. Pag nakita mo siya ngayon, tsakong mahahabag ka. Kausapin mo muna siya ng mahinahon. Hindi ko po kaya. Whispered at saka yumuko. Lumapit pa sa akin si Mama at hinawakan ang kamay ko. Ashley Nicole, naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo pero hindi mo ba nakikita kung gaano kanya kamahal? Nawalan din siya, anak. Nagalit, umiyak. Pero kita mo naman hanggang ngayon bumabalik pa din siya sa'yo. Kung hindi kanya mahal, ipupusta ko ang ganda ko at malamang hindi kanya pananagutan ng mabuntis ka. Hindi tulad ang ginawa sa akin ng ama mo. Tumakbo sa obligasyon kahit na may pera naman siya kasi takot siya sa responsibilidad pero si Adam mo, wala na ang bata, nandito pa din siya. Hindi lang yun ang habol niya sa'yo. Ikaw. Bumigkis ang luha sa mga mata ni Mama. Ramdam ko ang kalakasan niya nang mag-isa niya akong tinaguyod. Kaya lang nandito pa rin ang agam-agam ko. Sanaktan ako ng girlfriend niya. Nandun pa ang mama niya. Paano kung totoo ang sinasabi nila? Sabi ko habang umiiyak. Pinunasan ni Mama ang luha ko at bagyang ngumiti sa akin. Kaya nga may kasama siyang gasbak ngayon. Nag-angat ako ng tingin sa kanya dahil sa pagtataka. Nasa labas din ang papa niya. Kasama yung gwapo din niyang kapatid at may babae maganda. Na-conscious nga bigla ako sa jeans nila eh. Napaawang ang labi ko sa narinig. Nasa labas sina Oliver, Aubrey at ang ama ni Adam. Inayos ni Mama ang buhok ko. Pakiramdam ko nga mamamanihi ka na sila eh. Ganun ka kamahal ni Adam, anak. Pinaglalaban ka niya. Bumuhos pa ang luha ko kasabay ng pagbangon ng bagong pag-asa. Ang aminin ko na buhayan ako ng loob. Sa sinabi ni Mama na minsan lang magbigay ng payo sa akin, madalas ay nagbibiruan lang kami. Umayo si Mama ng upo at pinunasan din ang sariling luha. Ngumiti siya sa akin. Papapasukin ko muna si Adam dito ha. Kayo muna mag-usap. Tuloy ko ang luha ko bago tumango. Hindi normal ang bilis ng pintig ng puso ko na aking nararamdaman. Gumaan kasi ang pakiramdam ko sa sinabi ni Mama. Gusto kong sumubok. Nagangat ako ng tingin sa pinto nang bumukas ito. Iniluwan nito si Adam. I almost gasped when I saw him again. He looked different today. Para siyang hapong-hapo. Isinarado niya ang pinto at nilapitan ako. He looked scared and I don't know why. Umupo siya sa gilid ng aking kama at tinitigan ako. Pinasadahan niya ako ng tingin ngunit napatitig sa mga mata kong may luha pa. Han, naramdaman ko munti ng pagkabasag ng boss niya. Naginit ang mukha ko sa pagbabadya ng luha. Hindi ka pa raw kumakain. Hindi pa tanong iyon kundi ako sa. Dumaloy muli ang aking luha. Bakit nandito ka na naman? Malamig ko sabi sa kanya. Hindi kita isusuko. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Sobrang mahal na mahal kita, Ashley Nicole. Matay ako kapag iniwan mo ko. Matalim ko siyang tiningnan. Huwag kang magsalita ng ganyan. And don't leave me. Please come back to me, Ashley. He pleaded. Wasak na wasak ang puso ko sa ganitong pagmamakaawa niya. How come a man like him beg like this? Bumugso ang hikbi ko kung kaya mas lumapit pa siya sa akin. Bumalik ka na sa akin. Hinawakan niya aking kamay at dinala sa kanyang mukha. Balikan mo na ako. Dinama ko ang init ng kanyang mukha. His facial hair was already visible. Namiss ko siya ng labis. Pangako, wala na akong ililihim sa'yo. Magtanong ka lang sa akin at lahat, tapat kong sasagutin. I will always be faithful to you. I will always look after you. No one will ever hurt you. I promise. Just don't leave me. Ash,
Nadama ko ang sensibilidad sa kanyang pagod at nagmamakaawang boses. Oh God, he completed my life. He was the missing piece. Please. Walang tigil siyang nakiusap sa akin. Then, I let it out. Dahan-dahan akong tumango at niyakap siya. Iniikot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg at mahigpit na niyakap siya. Ramdam ko ang pagkagulat niya. Umiyak ako habang yakap siya. I love you, Adam. I love you. I still love you. He hugged me back. Mas mahigpit sa kaya kong ipadama. I never stopped crying pero ngayon ang luha ko ay purong kasiyahan na lamang. Inalikan niya ako sa aking buhok, sa aking sentido, sa aking pisngi at tumungo sa aking noo. Pinunasan niya aking mga luha at pinagdikit ang aming mga noo. I love you too. I love you so much, Ashley. I love you so much. Umiiyak ako ngunit tumatango rin sa kanya. Ewan, nakakabaliw. Finally, he smiled. Yung ngiting alam mong ikaw ang dahilan dahil napasaya mo ang taong mahal mo. Pinunasan niya ng paulit-ulit ang aking luha sa kabila ng patuloy nitong pag-agos. Will you marry me again? Tiningnan ko siya. Umaasa ang malalim niyang mga mata. Ngumiti ako. Yes. Yes. At hindi ko na napigilang haplusin ang gwapo niyang muka. Yes, I'm willing to spend my whole life with him. Ngumiti siya. Yung ngiti na kulang na lang ay mapunit ang mukha niya. At mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang singsing na isinuli ko sa kanya at muling isinuot sa daliri ko. I love you, Ashley Nicole. Hinawakan niya aking magkabilang pisngi at biglang siniil ng halik. He stayed his lips on mine. Felt like he was savoring the sweet taste of it. Matapos ng ilang saglit ay pinagdikit niya ang aming mga noo. The hint of happiness were seen on his face. Mamamanihi ka na kami ngayon para wala ka nang kawala sa akin. Bahagi akong tumawa. Magsasalita sana ako nang bumaba muli ang mukha niya, tinalikan ako. Mas malalim at mapaghanap. Tulad niya, nasabik din ako. Kaya tinumbasan ko rin ang kanyang mapusok na halik. Halos makalimutan na namin ang oras at hinayaang ihiga niya ako sa aking kama. He kissed every single part of my mouth. Nakaramdam ako ng init lalo na ng kalahati ng katawan niya ay nakadaga na sa akin. Walang iba pang mahalaga kundi ang halika namin. Ay pusang nakapatong! Agad ako napadilat nang marinig ko ang tili ni Mama sa may pinto. Sabay kaming tumigil ni Adam ngunit imbes na tumayo ay iniharang niya ang kanyang sarili sa akin. Sorry. Sasabihin ko lang naman nakahain na ang hapunan at tayo kakain na. Kumain na muna kayo bago sumabak ang gera. Pagkasabi noon ni Mama ay sa kanya isinarado ang pinto. Napatakip ako sa aking mukha sa hiya. Tinanggal ni Adam ang kamay ko. Hey, kailangan mo daw kumain bago sumabak sa matinding gera. Tadyo niya pa sa akin. Bahagi ako siyang hinampas sa braso niya. Ngunit tumawa naman siya at muli akong hinalikan. Inalalayan niya rin ako sa pagtayo. Ipapakilala kita sa dad ko. Anya at saka inayos ang buhok kong nagulo dahil sa kahihiga. Napalunok ako. Pero ang pangit-pangit ko. Itong mga mata ko mugto na. Baka hindi niya ako magustuhan, Adam. Sumbong ko. Ngumiti siya, tinalikan ng kamay ko. Binanggit pa lang kita sa kanya, gusto ko na niyang makilala. Tsaka kailan ka pumangit? Mahal mo ko kaya maganda ka, tandaan mo yan. Parang bula ay nawala ang insecurities ko. Ngunit nagpursige pa rin ako magpalit ng damit at tinulungan pa niya ako. Habit na niya yatang bihisan ako. Pinagsalikop niya ang aming mga kamay bago pagalang lumabas ng kwarto. Sa sala ay nabutan naming nakatayo sina Oliver, Aubrey at isang may katandaang matangkading lalaki. He was wearing a gray polo shirt and a khaki pants. May ilang puting buhok na sa kanyang buhok ngunit ang kabuuan niya ay nakakamuka kay Adam. Para siyang future version niya. Napangiti ako nang nakita nila kami. Tumigil sa pag-uusap sina Mama at ang daddy ni Adam. Napatakip pa sa kanyang bibig sa Aubrey nang bumaba ang tingin niya sa aming mga kamay ng kuya niya. Dad, this is Ashley Nicole Montes, my girlfriend and soon to be my wife.
pagpapakilala sa akin ni Adam. Nakita ko pa ang pagsiko ni Oliver kay Aubrey nang impit na tumili ito. Ngumiti ang daddy niya at lumabas ang ilang guhit nito sa muka. Pero nakikita pa rin ang pagiging maotoridad nito. Ikinagagal ako makilala ka, Iha. Iniabot ko ang kamay ko upang makadaupang palad siya, ngunit bahagya ako nagulat nang yakapin niya ako. Matagal na kitang gustong makilala. Palagi kang ipinagmamalaki sa akin ng anak ko. He stated. Nahihiya akong ngumiti sa kanya. Na-curious ako kung ano pang sinasabi sa kanya ni Adam. Ngunit magaan naman ang pakikitungo niya sa akin. Pagkabitaw niya ay hinapit ako sa bewang ni Adam. Nice to meet you din po, Tito. Tito Conrad. O mas maigi kung daddy na lang din. Total naman ikakasal na rin kayo ni Adam. Magiging ate na talaga kita, Ate Ashley. Gagawin talaga kita ng pinakamagandang wedding gown. I'm so excited. Welcome to the family. Sumingit sa harapan ko si Aubrey at bigla akong niyakap. Congrats, ate. Kuya. Bati sa amin ni Oliver. Oh, tara na sa hapag at baka magtampong grasya balae. Ani, Mama. Bagya pa ako nagulat dahil sa itinawag ni Mama kay Tito Conrad. Ngunit tila mas natuwa pa ito. Sumunod kami kay Mama sa dining. Kumain ka na. Punong-puno na ang plato ko. Hindi ko rin yan mauubos, Han. Bulong ko kay Adam dahil panay pa rin ang lagay niya ng pagkain sa akin. Mabawasan lang ng konti ang laman ng plato ko ay agad niyang sasandukan kaagad. Mabuti na lamang at busy sa kwentuhan sina Mama at Tito Conrad. Sumabay din sina Aubrey, but Oliver was quiet. Tiningnan akong muli ni Adam. All his attention was at me. Panay ang asikaso niya sa akin. I'm okay, hon. Inaalala lang kita. Malaki na ipinayat mo. Tapos iyak ka daw ng iyak kagabi. Nag-aalala niyang sabi. Naku, kinuwento siguro iyon ni Mama sa kanya. I smiled at him. Okay na ako. Nandito ka na eh. Malambing kong sabi sa kanya. Tinitigan niya ako. Yung tipong tatago sa sistema ko. Kung wala lang kaming kasama, siguradong dumikit pa ako sa kanya at humilig. But suddenly, Aubrey cleared his throat. Lovebirds, masturbo muna namin kayo ha. Pinag-uusapan na po kasi ang detalye ng kasal ninyo. Sali naman kayo bago ang malalagkit ninyong titig. Naginit ang mukha ko sa hiya sa sinabi ni Aubrey. Mas lalo pa nang magtawanan sila. Pero si Adam parang wala lang sa kanya at ginagap pa ang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Sa mga sumunod na araw ay bumalik na ang sigla ko. Nanatili muna ako sa Manila dahil ayaw muna akong pauwiin pa ni Adam hanggat hindi pa raw kami nakakasal. Naging busy kami sa pagpaplano. Marubdob pala ang pagpapakasal dahil ang daming kailangang ayusin. Though tinutulungan ako ni Adam pati nang kinuha niyang wedding planner. Pinagdekwatro ko ang mga hita ko at sumandal sa malapad na dibdib ni Adam. Hawak ko ang notebook at ballpen dahil naglilista kami ng iimbitahan at kasama sa entourage. Naramdaman ko ang pag-amoy niya sa buhok ko. Han, gagawin ko maid of honor si Ina. Tapos ring bearer at flower girl ang kambal ha. Namimiss ko na nga sila eh. Hindi ko na makontak si Ina. Napanguso ako habang sinasabi iyon. Ilang araw na rin na lumipas mula nang tawagan ko sila Ina pero palaging naka-off ang phone niya. Ang hula ko ay baka nagpalit na ito ng numero. Kakausapin ko ang asawa niya para tawagan ka ni Ina, Han. Sabi niya. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Kilala mo ba ang asawa niya? Tumango siya. Madalas kong nakikita si Jonathan sa mga business conference. He's quite popular sa business world. Kakausapin ko para sa'yo. Sabi niya at sabayo ko para makahalik. Ngumiti ako. Thank you. Si Susan din gawin nating abay. Naku, chok na matutuwa iyon. Sabay kaming nagtawanan nang maalala ang kaibigan. Kinabukasan ay nagpunta naman kami sa shop ni Aubrey para magpasukat na. Si Aubrey mismo ang nag-asikaso sa amin. Panay ang tawa ko tuwing nagbibiroan silang magkapatid. Pero sinuguro naman niyang maganda at simple ang gagawin niyang gown sa akin. Marami pa kaming pinuntahan ni Adam. Sa photographer na magko-cover sa kasal. Sa venue ng reception, pati na rin ang food tasting. Medyo mabilis ang lahat dahil nagmamadali na yata si Adam. Naging busy na rin siya dahil sa trabaho sa kumpanya nila. Ang sabi niya ay mas gusto pa raw ni Oliver sa car racing kesa ang humawak sa negosyo. Kaya siya na ang inaasahan ni Tito Conrad. Hindi rin naman pwede si Aubrey dahil iba ang gusto.
Bago matulog ay nagbabad din kami ng telepono ni Adam. Tuwing uuwi nga iyon ay pahirapan dahil ayaw bumitaw sa akin. Pero palagi kong sinasabi na pagkatapos ng kasal namin ay hindi na kami maghihiwalay pa. Hanggang magsawa siya sa mukha ko. Han, kailan mo gustong bisitahin ang bahay natin? Tanong niya sa linya. Kumunot ang noo ko. Hindi ba sabi mo, surpresa mo sa akin iyon pagkatapos ng kasal? Di doon na tayo muna pumunta pagkatapos ng party. Sabi ko, naku-curious na rin naman ako kung anong itsura ng bahay pero ang gusto ko ay pumunta na lang doon pagkasal na kami. Okay, tama-tama pala, diretsyong gera na. Natawa ko sa pagkakasabi niya. Nahahawa ka na kay mama. Sabi ko habang natatawa. He chuckled. The sexiest chuckle I had ever heard. I love your mom, Han, pero talagang namimiss ko ng gera natin. Biglang naging tipsy ang boss niya. Uminit ang pisngi ko. He misses our sexy time together. Matagal na nga ang huli. Nasa linggayin pa kami noon. I bit my lower lip. Huwag kang mag-alala, honey ko. Sa honey mo naman ay makakabawi ka. Tudyo ko sa kanya. Pero natigilan ako nang umungol siya. Adam! Why? Han? He said seductively on the phone. Tumigil ka nga. Laswa mo. He laughed. Malaswa? Bakit namumula ka na? Napabangon akong bigla. Di no? Diyosero ko. Pero tumawa lang siya ulit. Natapos ang mahigit isang oras namin tawag sa kulitan at pangiinis niya. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil ngayon daw i-deliver ang wedding invitations namin. Ngunit natigilan ako at nanlaki ang mga mata nang maabutan ko kung sino ang maaga namin bisita. Pinasadahan niya ako ng tingin nang makita at pinagtaasan ng kilay. Napalingon ako sa mama ko na tila takot at kinakabahan. Tumingin ulit ako sa ginang. 1 year later. Tumayo agad ako nang tumunog ang oven. Hudyat na luto na ang binay kong cupcakes. Narinig ko pa mula sa laptop ang hagik-hik ni Ina. Strawberry cupcakes ba yan? Tanong niya. Pagkakuha ay inilapag ko ang isang tray nito sa tapat ng laptop para ipakita sa kanya. Nginisian ko siya. Yup. Bumili kasi si mama ng supposed to be chocolate powder pero strawberry flavor ang nakuha sa grocery. Hindi naman niya nagustuhan kaya, ayan, ginawa ko na lang cupcakes. Wanna try, Praggy? Tanodyo ko siya pero dahil naka-Skype lang kami ay sumimangod siya. As if naman matitikman ko yan. Ngayon pang parang ang yummy-yummy niyan. Tapos nangiinggit ka pa. Magpapabili ako niyan sa asawa ko. Sabi niya at humaba pa ang uso. Tumawa ako at umupo ulit sa harap ng laptop. Seriously? You're 8 months pregnant and you're still matakaw. Na. Lumulobo ko na oh. Tukso ko pa. Though she still managed to be beautiful kahit na malaki na ang tiyan niya. Kaya siguro humaling sa kanya ang asawa niya. Nanlaki ang mga mata niya sa akin. Ano? Mataba ako? Excuse me, kahit anong size ko pa, sexy pa rin ako sa mata ni Jonathan. Busog na busog kaya ako palagi kapag kasama ko yun. Halata nga. Dagdag ko pa. At ikaw, kailan ka uuwi ng Pilipinas, Ashley Nicole? Next month, kabuhanan ko na. Utang na loob, umuwi ka na. Pinalagpas mo ng birthday party ng kambal kaya kailangan nandito ka na sa binyag nitong panibago mong inaanak. Sasakalin na talaga kita. Bahagya ako natawa sa kanya. Nasabi ko naman sa kanya na ipapadala ko na lang ang regalo ko sa kambal dahil hindi ako makakaalis sa trabaho. Pero this time, mas inagahan ko na ang pag-file ng leave. Kaya sigurado na ang pagpunta ko sa binyag ng bago kong inaanak na si Baby Dean. Don't worry, makakarating na talaga ako. Maaga na ako nagpaalam. Baka nga hindi pa lumalabas ang baby, nandiyan na ako eh. Sabi ko. Sa wakas, isama mo si Tita Vivian. Napanguso ako. Itatanong ko muna kung gusto niya. Sa tingin ko kasi may trauma pa siya. Though hindi niya masyadong naalala pa nangyari but still, kapag inaaya ko siyang umuwi, yun agad ang naaalala niya. Nakaramdam ako ng lungkot. Remembering what happened, it still lingered in my head. It pained me a lot. Hindi ako lubusang naghilom kahit 1 taon na ang lumipas. Did you tell her that everything has been settled? Inayos na ni Jonathan, pati na ni Marco. Ang alam ko ay hindi na rin nalaman ni Randy iyon. Something in me is stirred,
by hearing Randy's name. Hindi ko alam kung anong takot ang naramdaman ko dahil sa pangalan pa lang na iyon. Pero nang malaman ko ang kakayahan niyang gawin, ay labis ako natakot para sa mama ko. She went through a lot. I haven't. Tuwing susubukan ko sabihin ay pinapahinto niya ako at iiyak na siya. Pero maraming salamat sa lahat, Ina. Siguro kung wala kayo, baka kung saan na kami pinatapon ni Mama. I scoffed. Huwag mong isipin iyan. Ang mahalaga ay gumaling na at maging okay sa tita. Alam ko namang namimiss niyo na rin ang Pilipinas. She smiled. Lumipad kami pa Amerika para ilayo sa gulo ang mama ko. Kinontak ulit ako ni Ina at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa amin. Mabuti na lamang at konektado siya sa mga De Vera, kaya kahit papaano ay may nababalitaan kami. Hindi ko na mabilang kung ilang beses umiyak si mama. Panay din ang sorry niya sa akin. We were broke that time, and I think, even until now. Pinutol namin ang kahit na anong connection sa Pilipinas para hindi mahanap si mama ng tinatawag nilang Randy De Vera. Natakot ako sa maaari niyang gawin kay mama, kaya mas pinili kong umalis kami sa Pilipinas. Pero hindi naging madali ang lahat. I left my heart in the Philippines. Araw-araw kong iniisip si Adam. Natatakot akong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Sinubukan kong tawagan siya pero ang mommy niya ang sumasagot. Hindi na ako nakapagsalita pa at ibinababa na agad ang telepono. I tried to call him again pero out of reach na. Hinanap ko rin siya sa social media account niya pero deactivated na. Doon ko napagtanto na porsigido talaga ang mommy niya. And she won. On our first week sa Amerika ay halos hindi ko maihubog ang buhay ko. Iniisip at inaasikaso ko si mama. Sinusubukan ko rin kontakin pa si Adam. Miserable ang buhay ko nang mawala siya sa akin at halos panawan na ako ng lakas sa kakaisip sa kanya. Miss na miss ko na siya. Nababaliw ako sa pag-iisip sa kalagayan niya. Pero hindi ko rin maisantabi ang kalagayan ni mama pagkatapos ng sinabi ni Mrs. Helen Villaga sa amin. Noong unay nagulat ako pero ni minsan naman ay hindi ko hinusgahan ang mama ko. Alam ko naman na sa mga taon na nagkahiwalay kami ay nakikipagrelasyon siya. I want her to be happy too kaya hindi ako naging hadlang sa kung anong makapagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ng video call namin ni Ina ay ipinagpatuloy ko na ang ginagawa ko sa cupcakes. Sa ngayon ay hobby ko na lang ang pagbibake dahil busy na ako sa trabaho ko sa hotel. Ilang kamag-anak namin ang naninirahan dito ang tumulong sa amin para makapagsimula. Gumagaan talaga ang pakiramdam ko kapag nagbe-bake ako. Nang masatisfy sa ginagawa ay kumuha ako ng platito at kumuha ng 2. Inilagay ko ang natira sa ibabaw ng mesa. Nagsali na rin ako ng orange juice sa baso. Binitbit ko ang tray at tinungo ang kwarto ni mama. 2 katok ang ginawa ko bago binuksan ng pinto. Sumilip muna ako bago niluwagan ang pinto. Ma, merienda muna po. Sinarado ko ang pinto at saka lumapit sa kama. Doon ko na inilapag ang tray. Tinignan ko si mama na nasa harapan ng laptop niya. Tila hindi pa ako napansin. Ma, tawag ko. Oh, Ashley, nandyan ka pala. Sandali lang anak at magpapasa lang ako ng resume dito. Sabi niya at mas ifinokus ang sarili sa pagtatype dito. Napabuntong hininga ako at lumapit sa kanya. Naghanap na naman siya ng trabaho online. Ma, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo nang gawin iyan. Sapat naman na sinusweldo ko sa hotel para sa ating 2. Ashley, hindi ako makapapayag na ikaw lang magtatrabaho sa ating 2. Ang mahal ng cost of living dito sa Amerika, kaya kailangan tayong 2 maghahanap buhay. Sabi niya, napanguso ako. Ito ang palagi niyang sagot sa akin kapag pinipigilan ko siya. I know my mama is strong and she would do everything for the both of us. Minasahe ko siya sa kanyang balikat. Naman, mas mabuting dito ka na lang sa bahay. Mahinahon ko sabi sa kanya. Ashley, siguro naman hindi na ako mahahanap pa rito. Kaya kahit magtrabaho at lumabas ako ay ayos lang. Gusto kong makabawi man lang sa'yo. Napatingin ako sa kanya nang naging emosyonal na muli ang boss niya. Umupo ako sa tabi niya at tinawakan ng kanyang kamay. Nangilid ang kanyang luha. Ma, malungkot kong tawag sa kanya. Hindi mo naman kasalanan iyon. Umiling siya. Kasalanan ko.
Tingnan mo ngayon, dapat kasal ka na kay Adam at may sariling pamilya pero nasira lang ng dahil sa akin. Sinira ko lang ang buhay mo. Kumirot na naman ang aking puso sa pagluha ni Mama. Hinata ko siya para yakapin. Tama na, hindi mo rin naman alam. Sa kasabi ni Ina ay naayos na ang lahat sa Pilipinas. Ang asawa niya ay pamangkin na lalaking iyon kaya wala ka nang dapat alalahanin pa, Ma. Kailangan mo lang gawin ay ang kalimutan na iyon. Ikaw ang inaalala ko, anak. Umalis tayo nang hindi nakakausap si Adam. Baka nagtanim na iyon ng galit sa'yo. Aniya, gumuhit ang sakit na kung iisipin ay maaring tama siya. Natatakot akong malaman na galit si Adam sa akin. Bumitaw ako kay Mama. Kapag nalaman naman niya nangyari ay naniniwala ko maintindihan din niya. Yumuko ako at pinilit na palakasin ang sarili pero naniniwala pa rin ako na matibay na ngayon ang pag-ibig namin sa isa't isa. It would never break. Nagdala ako ng cupcakes sa mga katrabaho ko sa hotel. Hindi naman iyon kalakihan na hotel pero maayos naman ang pasahod. Pumasto ako sa desk namin at inayos ang ilang documents doon. One thing na nagustuhan ko sa trabaho ko ay marami akong Pilipinong katrabaho. I felt like I was home pa rin. Habang nag-e-encode ay siniko ako ni Maan. Tulad ko ay receptionist din siya. Paglingon ko sa kanya ay pasimpleng may inginuso siya sa akin. Kumunot ang noo ko. Ano naman yan? Sabi ko ngunit mas pinahaba pa niya ang uso niya kaya sinundan ko na iyon ng tingin. Kanina ka pa niya ninihintay. Hindi raw muna mag-check-in hanggat hindi daw ikaw magbibigay ng susi sa kanya. Bulong na sabi niya. Ay say. Umayos ako ng upo sa aming high steel chair. Nang magtama ang tingin namin ng tinutukoy niya at lumapit sa akin. Good morning, Ashley. Magalang na bati niya. Nginitaan ko siya. Good morning, Mr. Agustin. How may I help you? I used the tone I usually do para sa aming customer. Regular na siya sa amin kaya madalas siyang dito mag-check-in tuwing may business trip. Nginitaan niya ako. Same room, please. Masuyo niyang sabi. Okay, sir. Let me check first if it's available. Wait a minute, sir. Inilipat ko kaagad ang tingin sa computer dahil binigyan na naman ako ng malalagkit na titig nito. Take your time, Ashley. Matapos lamang ang ilang sandali ay binalikan ko siya. The room is available, sir. I'll take it. Ashley? Can I ask you out for a coffee? Bigla niyang tanong sa akin. Napasinghap naman si Maan sa aking tabi. I composed myself and remained calm. I'm sorry, sir, but we're not allowed to go out with our customer. Magalang kong tanggi. Matagal ko na namang naririnig na balak nga daw akong pormahan ni Mr. Agustin pero hindi ko lang inaabala ang sarili ko. Dahil as far as I know, I am still committed and I am still engaged. What about after your work? I'll fetch you, Ader. He insisted. I held nothing to say about Mr. Agustin. Guwapo at may maayos na trabaho. He's a half American and Filipino kaya naman ang features niya ay masasabi kong angat din sa karamihan. Pero talagang naiwan ang puso ko sa Pilipinas. I'm sorry, sir, but I'm already engaged. Matapat ko sinabi sa kanya. Batid kong iba naman talaga ang pakay niya para sa akin. He already sent me flowers and chocolate the other day. Hindi ko lang naibalik dahil nakaalis na siya. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. Oh, I see. I'm sorry. I didn't know that you're engaged with someone else. I just want to know you better. Naramdaman ko ang kabiguan sa boss niya. It's okay, sir. Sabi ko na lang. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay hindi ko na muling nakita pa si Mr. Agustin. Dinumog ako ng tanong ni Maan. I'm still wearing my engagement ring kaya kung may hindi maniniwala ipinapakita ko lamang ito. Sinasabi ko na lamang na nasa Pilipinas ang fiancé ko at naghihintay lang na makauwi ako. Yun din naman ang palagi kong itinatanim sa isip ko na hinihintay lang ako ni Adam na bumalik sa kanya. He would wait for me. He would wait for my explanation and we're going to be okay. Mahal na mahal ko siya. Mas napatunayan ko pa iyon nang lumayo ako sa kanya kaya oras na matapos lahat ng problema ko ay ako mismo ang pupunta sa kanya para humingi ng tawad. Pagdating ko sa bahay ay sinilip ko muna sa kanyang kwarto si Mama. Mahimbing na siyang natutulog.
Pumunta muna ako sa aking kwarto para maligo at saka ako kukuha ng pagkain sa kusina. Dinala ko ang pagkain sa kwarto at binuksan ang laptop. Nagsusearch ako ng mga bagong flavor para sa cakes nang may pumasok na email sa akin. Tiningnan ko iyon. Kumunot ang noo ko nang makitang marami pala iyon mula sa iisang sender. Matagal akong hindi nakapagbukas ng lumang email ko kaya ngayon ko lang nalaman. Binuksan ko ang isa. Miss Ashley Nicole Montes. Subject, Proposal. Good day. This is from Manila Palace Hotel and someone recommended your name that you're making fantastic pastries. Miss Montes, we would like to offer you a contract to be your supplier in our upcoming international convention to be held 2 months from now. So, if you're interested, please make a response so we can negotiate. Thank you. From Mr. Wenard Samaniego, General Manager of Manila Palace Hotel, Philippines. Hello, Mr. Samaniego. Thank you for having an interest with my passion in baking. I really appreciate your offer, but I think it would be impossible for me to go back in Manila. My job will be compromised and I can't afford to lose it. But still, I'm so grateful with your offer. From Ashley Nicole Montes, Long Beach, California, USA. Sent.